Hello mga kawais! Welcome back dito sa aking munting kusina. So for today's video ay magluluto naman tayo ng puto pao. Madali lang itong gawin, masarap na at nakakabusog pa. So alamin kung paano ito lutuin dahil perfect itong pang merienda upang handa sa ating mesa pag may okasyon. At pwede mo rin itong gawing pang negosyo or extra income. Samahan niyo ako sa pagluluto. Tara, simulan na natin. Ang una nating lulutuin ay ang asado fillings. So ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Una, mayroon tayong half kilo or 500 grams ground pork, 2 tablespoons soy sauce, half teaspoon pinong paminta, 2 pieces dahon ng laurel, 1 piece medium onion, hiniwa ko lang po ito ng pino, 3 cloves of garlic, same lang din, hiniwa ko din ng pino. Half teaspoon salt, at ang last, 1 1/2 tablespoon brown sugar. Sa mainit nating kawali, maglagay ng cooking oil, tamang panggisa lang. Then, igisa ang sibuyas. Parang nagluluto lang naman tayo dito ng adobo. Yun nga lang, wala itong suka. Kapag translucent na ang kulay ng sibuyas, isunod naman natin ang bawang. So, pasensya na po mga kawais, pati ang simpleng pagisa, dinidemo ko, para po ito sa mga hindi talaga marunong magluto o first time pa lang. Pag marunong ka naman, fast forward mo na lang. So, kapag aromatic na ang bawang, ilagay naman natin ang half kilong giniling na baboy. Then, mix lang po natin. At lutuin ito ng half cook or hanggang sa matuyo o mahibas ang tubig na galing sa karne. Bago po natin ilagay ang iba pang sangkap. Takpan lang po muna natin. After ilang minuto, ayan, natuyo na po ang tubig sa ating giniling. Ilagay na natin ang mga pampalasa. Yung 2 tablespoons soy sauce, half teaspoon pinong paminta, dahon ng laurel, half teaspoon salt, at ang 1 1/2 tablespoon brown sugar. Then, haluin lang natin ng mabuti para mag-combine lahat ng mga ingredients. At mag-add ako ng 1 cup of water, pampalambot sa ating karne. I-mix lang natin saglit at lutuin natin ito hanggang lumambot ang ating giniling. Kapag totally luto na ang ating giniling, pwede na natin ilagay ang slurry or yung magpapalapot sa ating asado filling. Para sa slurry natin, maglagay lang tayo ng 2 tablespoon cornstarch at half cup of water. And then, haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang cornstarch. Kapag well dissolved na ang cornstarch, ilagay na natin sa asado filling. And then, i-mix lang ulit natin ng maigi at lulutuin pa natin ng 8 minutes or hanggang sa magmantika ito. So, ayan, kapag nakita nyong nagmamantika na, luto na po ito. As you can see, hindi po ito shaggy or buhaghag dahil sa nilagay nating slurry. Hanguin na po natin ito at isit aside muna natin. Masarap po itong asado filling natin, kaya sana maitry nyo po itong lutuin. Proceed naman tayo sa recipe ng ating puto. Una, mayroon tayong 4 cups all-purpose flour, 1 1/2 cups white sugar, then gagamit lang tayo ng 2 tablespoon vanilla flavor, 3 cups of water, adjust, depende sa absorption ng flour, 4 tablespoon baking powder. So, ang gamit ko dito ay Calumet baking powder. Ito po yun. Next, 2 pieces medium eggs, half cup cooking oil, 2 sachet powdered milk, 33 grams each, at half teaspoon salt. Para naman sa ating toppings, mayroon tayong sliced salted egg at cheese. Bago tayo mag-start mag-mix ng ating puto mixture, ipakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-slice ng cheese na pang toppings. Kasi may mga nagtatanong about dito na nadudurog or nadideform daw ang cheese pag nag-slice sila dahil dumidikit ito sa kutsilyo. So, itong knife na ginagamit ko
ay binabalutan ko po ng cling wrap para hindi nadudurog or nadideform ang cheese habang ini-slice ko. At dahil large molder ang gagamitin ko ngayon, pahaba po ang pag-slice ko at hinati ko lang ito sa gitna or depende na po sa inyo kung hahatiin nyo pa o hindi na. Itabi muna natin itong sliced cheese, proceed na tayo sa pagtimpla ng puto mixture. Sa ating mixing bowl, crack lang natin itong 2 pieces medium eggs at i-beat. Pagkatapos, ilagay naman natin ang 2 tablespoon vanilla flavor. So, ito po ang gamit kong vanilla flavor. Then, ang half cup cooking oil. Kahit anong oil naman, pwede nyong gamitin, basta wag lang used oil or yung may amoy. Next, ang ating 3 cups of water. So, kung gusto nyo na evaporated milk or fresh milk ang ilagay, pwede naman. Yung kalahating sukat ng tubig, convert nyo na lang sa evaporated or fresh milk. Ilagay na rin natin ang 1 1/2 cup white sugar. Ito po, pwede nyo i-adjust depende sa tamis na gusto nyo. At ang ating half teaspoon salt. And then, haluin lang natin ito ng mabuti or hanggang matunaw ang asukal. Kapag well-dissolved na ang asukal, ilagay naman natin ang 4 cups all-purpose flour. Salain lang natin ito. So, bakit nga ba kailangan salain ang flour? Para madurog natin ang mga buo-buo at hindi magkaroon ng maraming lumps ang ating mixture. At the same time, para makita at matanggal natin kung mayroon mang dumi sa flour na nabili natin sa palengke. Next, ilagay na natin ang 4 tablespoon baking powder at 2 sachet milk powder. Kayo na po bahala kung anong milk powder ang gagamitin nyo, kung saan kayo makakatipid. Then, mix lang natin ito hanggang mag-well combined ang mga ingredients. Huwag lang po natin i-overmix. Dahil pag na-overmix ang ating mixture, parang kutsinta or pudding ang result o outcome pag naluto na ito. So, kapag mayroon pa kayong nakikita na maliliit na lumps, okay lang po yan kasi sasalain pa naman natin ito. Ang importante ay hindi natin ito ma-overmix. At ito na nga, sasalain na natin. Kita nyo, marami pang maliliit na buo-buo na hindi natutunaw sa paghalo lang. Kaya kailangan natin itong salain. Ayan, kita nyo naman kung gaano ka-smooth ang ating puto mixture after nating salain. At ang consistency nito, hindi masyadong malapot at hindi rin malabnaw. Tama lang, parang natunaw lang na ice cream. At sa mga magtatanong, hindi na po natin ito kailangan i-rest. Pwede na natin itong i-steam kaagad. Magpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Huwag masyadong maraming tubig ang ilagay, dapat below half lang or 1/4 sa ating steamer. Ngayon naman, i-arrange na natin ang mga puto molders sa steamer basket. Again, large molder ang gamit ko dito. Maglagay na tayo ng puto mixture sa mga molders. 1 tablespoon lang, huwag po nating dadamihan kasi maglalagay pa tayo ng asado filling at puto mixture ulit. Huwag nyo rin pong i-grease ng oil ang inyong molders kasi once na naglagay na tayo ng cooking oil sa ating puto mixture ay hindi na tayo mahirapan sa pag-unmold. Next, maglagay na tayo ng asado filling. Half tablespoon lang ang ilalagay ko, pero it's up to you naman kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. And then, patungan or tatakpan natin ito ng another puto mixture. 1 tablespoon lang ulit ang ilalagay ko bawat molder. Pagkatapos, ilagay naman natin ang mga toppings. Unahin ko lang ang sliced cheese. Again, nakadepende pa rin po sa inyo kung ano kalaki ang cheese toppings nyo. Next, ilagay naman natin ang sliced salted egg. At sa mga ayaw ng salted egg, pwede naman na cheese lang ang ilagay nyo.
At dahil mahal ang salted egg, ang ginawa ko, in-slice ko lang po ito ng maninipis. Ayan, pwede na natin itong i-steam. So, dapat kumukulo na ang tubig sa inyong steamer bago nyo isalang or ilagay ang steamer basket. Steam po natin ito ng 15 minutes in medium fire. Huwag po nating bubuksan hanggat hindi pa tapos ang steaming time. After 15 minutes, check natin. Mag-toothpick test lang tayo para ma-sure natin kung luto na ba ito. Kapag malinis or hindi basa ang sumamang mixture sa toothpick at few moist crumbs lang, it means luto na ang ating puto pao. Pero kapag basa pa, extend nyo lang ang cooking time ng 2 to 3 minutes. So ito, luto na, hanguin na po natin. Sa pag-a-unmold naman, hindi mo na ito kailangang antayin pa na lumamig. Basta kaya mo na hawakan ang init, ay pwede mo na itong i-unmold. So, sa recipe na to mga kawais, ay nakagawa po ako ng 47 pieces, large size puto pao. At ang size po ng bilao na gamit ko ay 14 inches. At sa magtatanong kung ilang araw ang itinatagal ng puto pao, so kapag sa ref, pwedeng umabot ng 5 days or more. Hindi naman kaagad ito nasisira kasi parang bread lang din po ito. By the way, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell. Click all para ma-notify ka once na mag-upload ako ng bagong video. Salamat! Charan! At ito na po ang ating finished product na puto pao na pwedeng panghanda sa kahit anong okasyon at perfect rin pang merienda. O diba, madali lang gawin? Hindi mo na kailangan umorder o bumili pa sa mga kakanin store dahil kayang-kaya mo na itong lutuin. At pwede mo pang gawing extra income kahit nasa bahay lang. Siyempre, iba pa rin talaga ang lutong bahay at bagong luto. And that's it for today's video mga kawais. Sana ay may natutunan kayo at nabigyan ko kayo ulit ng business idea. Please don't forget to like and share this video para makita din ng iba pang kapwa nating nanay na gustong magluto at kumita. Maraming salamat po sa panunood. Until my next video, God bless and happy cooking! Bye!